Mariin ang pahayag na ito ni Senator Ping Lacson. Gusto niyang i-emphasize and reiterate na walang kinalaman ang Pangulo. Walang kinalaman ang Pangulo doon sa kuno ay 100 billion na insertion. At walang kickback ang Pangulo. Pangulo lang naman ang nabanggit niya. Hindi niya nabanggit si dating House Speaker Martin Romualdez. At eto pa, ang malala dito, nagsalita na rin etong si Bernardo. Nagsalita na rin ang dating ASEC, DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo. Pinasinungalingan niya ang claim na itong si Saldico na kuno ay nagkaroon ng kickback nga si PBBM at si Speaker Romualdez. At isa pa, lalong pinasinungalingan niya na etong si Saldico ang nag-deliver. Walang katotohanan na si Saldico ang nag-deliver ng kickback. Doon pa lang daw kahit sino naman hindi mo kayang paniwalaan na etong si Saldico talaga yung magdi-deliver mismo at kuno ay wala siyang pakinabang. Kalokohan. Ayan. Ganyan kalala. Ganyang kalalang kasinungalingan ang pinaniniwalaan ng mga DDS. Ang masaklap doon, siguro karamihan din dito sa mga DDS, totoo to siguradong duda rin sa mga pahayag ni Saldico. Pero, pinipilit nilang maniwala. Mas masaklap yon. Eto, tignan natin. Ayon kay Senator Lacson, ibinahagi nga sa kanya natong si ASEC Bernardo ang mga detalye kung paano sina dating ASEC Olivar at former Presidential Legislative Liaison Officer or Office Head ASEC Bersamin, Adrian Bersamin. Ito yung kung ano man ang relasyon kay Executive Secretary. Sila daw yung nagplano ng kickback scheme. At parang ang sinasabi dito, si Undersecretary Bernardo mismo ang nag-deliver nung sinasabi nila na 25 billion na kickback. Yun ang malaking pagkakamali na itong sa Saldico sa kanyang statement. Merong totoong taga-deliver. At yan na nga, nagsalita na yung totoong taga-deliver. At implied man, pero ang sinasabi ditong tumanggap ng mga kickback na yon ay etong liaison officer at isa pang undersecretary. So parang totoo yung sinasabi na ginagago nga si PBBM na itong mga undersecretaries na ito. Kaya pala may mga nag-resign kamakailan.